Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Aklat po ng ikalawang Timoteo chapter 2 verse 19. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya. At ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Higher living, mataas na antas ng pamumuhay. Marami sa atin yun po ang prayer natin. Pero dapat po mabago po yung ating pananaw sa buhay at yung ating paglakad sa buhay na ito upang matamasa natin itong tinatawag na mataas na antas ng pamumuhay. At katulad po nung sinishare ko sa inyo nitong mga nagdaang araw, kaya po ako na-motivate na mag-serve sa Lord, ipagkatiwala ng lubos yung aking buhay sa Panginoon, na-discover ko na ito palang mga unang mga kasama ko po sa pananampalataya. No, ako po'y baby Christian pa lamang, ay may mga magagandang patotoo sa buhay. Karamihan sa kanila ay hindi po naman ang galing sa buhay na meron silang pinag-aralan o maayos na buhay. Karamihan pala sa kanila ay merong mga masamang nakaraan. Marami sa kanila ay produkto ng broken family. Sila po ay naalipin ng mga maling gawain, mga bisyo, at yung iba sa kanila ay talagang masasabi nating immoral at magulo ang buhay. Pero nakakamangha po talaga ang miracle of new birth, kung paanong binabago ng Panginoon ang isang taong makasalanan at binibigyan ng Diyos ng isang magandang buhay. Kaya blessed na blessed po ako nung natuklasan ko po yung kanilang mga patotoo. At maging sa akin paglilingkod bilang pastor, na mamangha pa rin ako pagka nakakakita po ako ng mga tao na talagang totally binago ng Panginoon. At ang dami ko pong na-witness at narinig na patotoo ng mga kapatiran na talagang totally opposite po nung kanila pong dating buhay, yung buhay nila ngayon. Hindi mo iisipin na yung dating sobrang gulo, sobrang immoral, sobrang alipin ng mga maling gawain at bisyo, ngayon ay naglilingkod na sa Panginoon. Kaya makikita nyo po kung pag-aaralan natin sa buhay na ito, tinatawag tayo talaga ng Diyos sa isang mataas na antas ng pamumuhay. At alam niyo po, magandang pumulot po tayo ng leksyon sa buhay po ni Abram. Nung siya po'y tinawag ng Lord. At doon din po naman sa buhay ni Lot, yung pamangkin po ni Abram, nang sila ay maghiwalay ng landasin, kasi dumating po yung pagkakataon na sobrang sagana na po ng buhay ni Abram. Abram pa lang po yung pangalan niya noon sa Genesis 13 at hindi pa po Abraham. At dahil sa sobrang kasaganaan sa buhay ni Abram ay napilitan silang maghiwalay ni Lot na kanyang pamangkin dahil nag-aaway na yung kanilang mga tauhan dahil po doon sa damit, kasaganahan na nai-enjoy po nila doon sa lupain. At alam niyo po, mapapansin niyo sa Genesis chapter 13 verse 12, sabi rito, Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. At mababasa niyo po sa verse 18, so Abram moved his tents and went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he built an altar to the Lord. So sabi kasi ni Abram kay Lot, na pumili ka kung ano yung lupain na gusto mong puntahan. At pinili po ni Lot yung lupain na malapit sa Sodom at Gomora. Nung panahon na yun, hindi pa po pinarurusahan ng Diyos yung Sodom at Gomora. Pero si Abraham, dahil siya may mataas na antas or pananaw sa buhay, pinili niya po yung lupain ay pinangako sa kanya ng Lord. At alam niyo po, yun ang mahalaga sa buhay na ito. Dapat meron tayong mataas na vision. Kung gusto natin ng mataas na antas na pamumuhay, gawin natin yung sinasabi sa Colossians chapter 3 verses 1 to 5 na tayong mga kasama ng nabuhay na muli ng Panginoong Jesus. Tayo pong mga na-born again, sabi ng Biblia. Dapat daw po ituon natin ang ating puso't isipan sa mga bagay na makalangit. Yung po sinasabi ng Colossians
Romans chapter 3 verses 1 and 2. Kasi namatay na po tayo sa ating lumang buhay at ang ating buhay ngayon is now hidden with Christ in God. Yun po ang sinasabi ng verse 3. Kaya dapat daw po ay mamatay na tayo doon sa mga gawa ng laman. Sabi po sa verse 5. Alam niyo po, yan ang minsan nagiging mahirap para sa maraming Kristiyano. Gusto natin ng mataas na antas na pamumuhay, pero ayaw nating iwanan yung atin pong luma ng pagkatao. Mas gusto natin doon sa mababang antas ng pamumuhay. Hindi po pwedeng mangyari po yun. Kailangan po sumunod yung ating pamumuhay doon po sa atin pong pinapangarap na buhay. Kaya mapapansin niyo po si Abraham, makikita niyo po na siya po ay namuhay ng may pananampalataya dahil alam niya may pinangako ang Diyos na maganda sa kanya, sa kanyang salin lahi. Ganon din po tayo. Kaya makikita niyo sa panahon natin ngayon, si Abraham, siya yung Christian, na lumalakad sa Espiritu. Kaya bless, At makikita nyo rin po si Lot naman, mas pinili niya yung lugar na malapit sa kasalanan. So sa panahon natin ngayon, ang katulad ni Lot ay yung mga Kristiyano na namumuhay pa rin sang-ayon sa gusto ng kanilang laman o sa hilig ng kanilang laman. Kaya marami hindi nakaka-experience po nitong tinatawag na mataas na antas ng pamumuhay. Okay, so sabi po sa Romans chapter 8 verse 6 ay ganito. The mind of a sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit of God is life and peace. Kita po ninyo, malinaw po sa Biblia. Kung gusto natin sa buhay na ito, maranasan natin yung tinatawag na spiritual death, yung pagkahiwalay sa Diyos, yung lagi tayong nahihirapan, naguguluhan, yun daw pong isipan natin, punuin natin ng mga bagay na makalaman. In other words, mamuhay tayo ng sang-ayon sa dikta ng ating laman. Pero sabi, the mind that is controlled by the Spirit of God is life and peace. Kita ninyo, napakalinaw po, yung tao na kanyang isipan at puso'y nakatuon sa Diyos, masusumpungan niya yung totoong buhay at yung tinatawag na kapayapaan. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 13, for if you live according to the sinful nature, you will die. Again, tinutukoy dito ang kamatayan, yung pagkahiwalay sa Diyos. Malayo sa blessing, magulo, mararanasan mo yung epekto ng tinatawag na spiritual death. Pero sabi diyan, but if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. So, ma-experience mo yung pinangako ng Diyos na abundant life kung ikaw ay lalakad sa Espiritu. Sabi dito, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Yun po sinasabi ng Romans chapter 8, verse 14. Kaya, panghawakan natin, yung mataas na antas ng pamumuhay na dapat po taglay-taglay nating mga believers. At tunay nga ma-experience natin sa buhay na ito yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. So ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.